Naranasan mo na bang mawala ng pag-asa na mapagtatapos mo pa ngayong anak sa pag-aaral? Yung hindi mo na kasi alam kung saan ka padudukot ng pera para makabayad ka sa kanyang matrikula. Yung humihingi ka ng tulong sa iba ngunit pinagtatawanan ka pa. Kung ganon, mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Wala nang ibang pinapangarap pa ang matandang lalaki na si Mang Benjo, kundi ang mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral. Kahit palagi silang minamaliit ng ibang mga tao na mahirap pa sila sa daga, ay patuloy siyang nagsisikap upang kumita ng pera. Sa pagiging isang karpintero ay naitataguyod niya ang kanyang nag-iisang anak at sa totoo lang ay wala naman siyang asawa. Ampun niya lamang kasi ito, kaya ang palaging sinasabi ng mga tao ay kumuha pa siya ng magiging pabigat sa kanyang buhay. Benjo, bakit naman naisipan mo pang mag-ampun ng isang bata? Tapos hirap na hirap ka pa sa pagpapaaral sa kanya? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tanong ni Aling Marisol. Hindi naman sa ganun. Nakakaawa lang kasi ang bata at mag-isa lang din naman ako sa aking buhay. Sagot ni Mang Benjo. Kung ako sa'yo, ay ipamigay mo na lamang siya sa ibang pamilya. Hindi yung nagpapakahirap ka pa sa kanya. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kaya mo ba siyang mapagtapos sa pag-aaral? Tingnan mo nga ang sarili mo, Benjo. Mahirap ka pa sa daga. Panunokso ng babae. Talagang masakit para kay Mang Benjo ang masabihan ng ganitong mga bagay, ngunit hindi na lamang niya pinapakinggan ang mga ito. Mas iniisip niya pa rin ang kanyang itinuring na anak na si Jessica at talagang desidido siya na mapagtapos ito sa pag-aaral. Wala naman sigurong masama kung magsikap ako sa aking buhay para mapagtapos ko siya sa pag-aaral. Oo, at nasa elementarya pa lamang siya at talagang mahaba pang panahon ang aking pagtitiisan. Pero malay mo naman ay magbunga ang aking paghihirap. Positibong sabi ni Mang Benjo. Nang dahil doon ay tumawa ng malakas si Aling Marisol para iparamdam sa lalaki na wala itong pag-asa sa kanyang buhay na matupad ang kanyang pangarap. Mag-isip-isip ka nga, Benjo. Baka puro salita ka lang tapos sa bandang huli ay mapupunta rin sa wala ang lahat ng mga pinaghirapan mo. Tapos sasabihin mo sa sarili mo na sana ay pinakinggan mo na lamang ako. Pangmamaliit ni Aling Marisol. Nang dahil doon ay umalis na lamang si Mang Benjo upang matigil na ang kanilang usapan. Ayaw na niyang makarinig ng ganitong mga salita dahil sa totoo lang ay pinanghihinaan siya ng loob. O Diyos ko, alam ko pong mahirap lamang po ako at walang ibang alam na trabaho kundi ang pagkakarpintero. Naway tulungan niyo po ako sa aking pangarap na mapagtapos ang aking anak sa kanyang pag-aaral. Dasal ni Mang Benjo sa Panginoon. Isang araw habang nilalakad pa uwi ang batang si Jessica ay nakasalubong nito si Aling Marisol. Nagulat na lamang ang bata nang bigla siyang kausapin ng matanda. Jessica, karpintero lang ang tatay mo, kaya imposible na mapagtapos ka niya sa pag-aaral. Alam mo, iha, kung ako sa'yo, ay tumigil ka na lamang para hindi na siya nahihirapan, oh. Hindi ka ba naawa sa tatay mo? Taas kilay na sabi ni Aling Marisol sa bata. Ang sabi po kasi ni tatay ay pagtatapusin niya po ako sa pag-aaral dahil gusto ko po na maging isang doktor. Malaki naman daw po ang kinikitang pera ni tatay at kaya-kaya niya raw pong bayaran ang mga bayarin ko sa eskwelahan. Inosenteng sagot ng bata. Naku Jessica, sinungaling yang tatay mo at pinapaasa ka lang niya. Isa lamang siyang karpintero kaya hindi naman siya malaki kung kumita ng pera. Ay naku naman, si Benjo talaga. Nagagawa pang magpaasa ng bata. Pangmamaliit ni Aling Marisol. Nang dahil doon ay nagmamadaling umuwi sa kanilang bahay si Jessica upang kausapin ng kanyang ama. Tay, totoo po ba na kaya niyo po akong pagtapusin sa pag-aaral? Malaki po ba talaga ang kinikita niyong pera? Tanong ni Jessica. Aba, oo naman anak. Di ba ang sabi ko sa'yo ay malaki ako kung kumita ng pera? Bakit mo naman naitanong ang bagay na yan? Pagsisinungaling ni Mang Benjo. Bigla namang nakaramdam ng galit sa kanyang puso ang matandang lalaki nang marinig nito ang sagot ng bata. Kanina po kasi, habang naglalakad po ako pa uwi, ay nakasalubong ko po si Aling Marisol. Ang sabi niya po sa akin ay mahirap lang daw po tayo
At ang dapat po ay tumigil na lamang daw po ako sa aking pag-aaral. Imposible daw po na matupad ko daw po ang aking pangarap na maging isang doktor. Malungkot na sagot ni Jessica. Nang dahil doon ay binigyan ni Mang Benjo ng pangaral ang bata upang hindi ito mapanghinaan ng loob. Jessica anak, huwag mong pakinggan ang sinasabi ni Aling Marisol. Ako ang tatay mo kaya dapat ay sa akin ka makinig. Oo, sige, tama siya. At mahirap lang tayo pero palagi kang magtiwala sa Diyos na palagi niya tayong tutulungan. Hindi ko naman hahayaan na tumigil ka sa iyong pag-aaral. Kahit anong mangyari anak ay sisikapin ko na kumita ng pera para makaraos tayo sa pangaraw-araw. Paliwanag ni Mang Benjo. Kinabukasan habang nagtatrabaho ang matandang lalaki ay nakita nito si Aling Maribel. Agad itong nilapitan ni Mang Benjo upang kausapin ang babae. Aling Maribel, huwag mo naman kaming maliitin ng aking anak. Sa batang edad niya ay nagagawa mong pagsalitaan siya ng mga bagay na pwedeng manghina ang kanyang loob. Hindi ba dapat ay tayo ang nagbibigay sa kanya ng pangaral para magsikap siya sa kanyang buhay? Dismayadong sabi ni Mang Benjo. Wala naman sigurong masama sa sinabi ko sa kanya. Ikaw nga nagsisinungaling sa anak mo na malaki ka kung kumita ng pera. Tapos anong mangyayari sa bandang huli? Magagalit siya sa'yo dahil pinapaasa mo lamang siya na matutupad niya ang kanyang mga pangarap. Matanda na tayo, Benjo, kaya dapat ay alam na natin ang katotohanan, sagot ni Aling Marisol. Anong katotohanan ang sinasabi mo? Nagpapakahirap ako magtrabaho para matupad ni Jessica ang kanyang mga pangarap. Wala naman akong balak na paasahin siya dahil ginagawa ko ang lahat ng bagay, mapag-aaral lamang siya. Ang sa akin lang naman ay huwag mo na sanang pakialaman pa ang aming buhay dahil wala ka namang nagagawang maganda, sagot ni Mang Benjo. Talagang masakit na salita pa ang natanggap ng matandang lalaki mula sa babae, kahit na siya ay minamaliit nito nang dahil sa kanyang trabaho. Di ba Benjo, kaya hindi ka nga nagkaasawa? Wala kasing babae ang magkakagusto sa'yo dahil wala ka namang ipambubuhay sa kanila. Kaya sa kagustuhan mong magkaanak ay nag-ampon ka pa ng bata na iyong pahihirapan, pangmamaliit ng babae. Nang dahil doon ay talagang napahiya si Mang Benjo nang dahil sa sinabi ni Aling Marisol. Totoo nga ang sinabi nito na walang babae ang nagkakagusto sa kanya kaya siya tumanda na isang binata. Higit sa lahat ay hindi rin siya nakatapos sa kanyang pag-aaral kaya simula bata ay puro hirap lamang ang kanyang nararanasan. Talagang wala ng pag-asa si Mang Benjo na sumaya pa ang kanyang buhay, ngunit nang dumating sa buhay niya ang batang si Jessica ay muli siyang nagkaroon ng mataas na pangarap. Ayaw na niyang iparanas dito ang kanyang nararanasan, kaya talagang desidido siya na pagtapusin ito sa pag-aaral. Isang araw habang nagtatrabaho si Mang Benjo ay bigla nitong nakita ang isang babae na bigla na lamang bumagsak sa kalsada. Agad nitong nilapitan ang matandang babae, ngunit naabutan niya ito na wala ng malay. Walang ibang tao ang tumutulong sa kanila, kaya hindi na siya nagdalawang isip na dalhin ito sa ospital. Paano na kaya ang trabaho ko nito? Mababawasan ang aking sweldo nang dahil sa pagtulong ko sa kanya. Pero hindi rin naman pwede na pabayaan ko na lamang siya. Naguguluhang sabi ni Mang Benjo sa kanyang sarili. Pagkadating nila sa ospital ay agad ginamot ng mga doktor ang babae. Agad nila itong binigyan ng lunas at ilang sandali pa ang lumipas ay nagkaroon na ito ng malay. Sino ka at nasaan ako? Ano ba ang nangyari sa akin? Tanong ng matanda. Dinala ko po kayo sa ospital dahil nakita ko po na natumba po kayo sa kalsada. Pasensya na po talaga dahil wala naman po akong pera para makabayad sa inyong pagpapagamot. Magalang na sagot ni Benjo. Maraming salamat at wala namang problema. Madali lang naman sa akin ang bayaran ng aking pagpapagamot. Sige na at pwede ka nang umalis. Tatawagan ko na lamang ang aking pamilya. Maraming salamat ulit. Pero teka lang, bago ka umalis, ay saan ka ba nakatira? Tanong ng matandang babae. Nang dahil doon ay sinabi ni Mang Benjo kung saan ang kanilang tirahan at pagkatapos noon ay nagmamadali itong bumalik sa kanyang trabaho. Bakit bigla po kayong umalis, Mang Benjo? Kanina ko pa po kayong hinihintay, sabi ng isang lalaki na may-ari ng bahay. Ipinapagawa kasi nito ang kanilang bubong dahil may tumutulong tubig tuwing umuulan.
Ngunit 4:00 na ng hapon nakabalik ang matanda, kaya ang sabi ng lalaki ay bumalik na lamang siya kinabukasan. Pasensya na po talaga. May tinulungan lang po kasi akong isang babae dahil dinala siya sa ospital. Lumabas lang po ako kanina saglit para magmeryenda, tapos naabutan ko po siya na walang malay sa kalsada. Paliwanag ni Mang Benjo. Nang dahil doon ay wala siyang natanggap na pera ngayong araw, kailangan pa man din ni Jessica ng pambayad sa kanyang matrikula. Tay, nasaan na po ang pera? Kailangan ko na po kasing magbayad. Tanong ng bata. Anak, pasensya ka na ha. Humingi ka na lamang muna ng paumanhin dahil kulang pa ang ating pera. Pero hayaan mo sa ibang araw ay agad tayong makakabayad. Paliwanag ni Mang Benjo. Nang dahil doon ay nalungkot si Jessica at naisip nito na baka tama nga ang sinabi sa kanya ni Aling Marisol. Lumipas ang 3 araw ay maagang nagising ang mag-ama nang biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Sino po kayo at ano po ang kailangan nyo? Tanong ni Mang Benjo. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Catherine at ako po ang anak ng matandang babae na tinulungan nyo. Gusto po kasi ni nanay na makausap kayo at isama ko daw po kayo sa aming bahay. Paliwanag ng babae. Sa panahong ito ay pumunta sila sa bahay ng matandang babae at isinama niya si Jessica dahil araw naman ito ng Sabado. Gulat na lamang sila nang makita nila ang isang malaking bahay at dito pala nakatira ang matanda na kanyang tinulungan. Mayaman pala ito at higit sa lahat ay maraming mga negosyo. Maya-maya lamang ay nakita nila doon ang isang matandang babae. Ma'am, bakit yung nga po pala ako pinapunta dito? Nagtatakang tanong ni Benjo. Gusto kitang bigyan ng kaunting tulong dahil utang ko sa iyo ang aking buhay. Masama pa rin ang aking pakiramdam ngunit hiniling ko sa mga doktor na dito na lamang nila ako gamutin sa aking bahay. Sana itanggapin mo ang aking regalo, nakangiting sabi ni Madam Lucia. Binigyan ng matanda si Mang Benjo ng 5,000 piso kapalit sa pagtulong nito sa kanya. Maraming salamat po talaga dahil malaking tulong po ito para sa pag-aaral ng aking anak. Sa wakas ay makakabayad na po ako sa kanyang matrikula. Naluluhang sabi ni Mang Benjo. Ngunit hindi pa pala dito nagtatapos ang kanyang biyayang matatanggap dahil sinabi ni Madam Lucia na siya na ang bahalang magpaaral kay Jessica hanggang sa makatapos na ito sa kolehiyo. Bigla namang sumingit ang bata sa kanilang usapan. Lola, may sakit po ba kayo? Pangarap ko po na maging isang doktor balang araw at gagamutin ko po kayo kapag naging doktor na po ako. Inosenteng sabi ni Jessica. Nako iha, bago ka pa maging doktor ay baka wala na ako. Pero sana ito pa rin mo ang sinabi mo sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang mga tao. Natatawang sagot ni Madam Lucia. Hindi talaga maipaliwanag ni Mang Benjo ang kanyang nararamdaman. Sigurado na siya na makakatapos ang kanyang anak sa pag-aaral. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa kanyang buhay nang dahil lamang sa kanyang simpleng pagtulong. Simula noon ay hindi na pinuproblema ng matandang lalaki ang pagpapaaral kay Jessica. Ang kanyang kinikitang pera sa pagkakarpintero ay napupunta na lamang sa pangkain nilang dalawa. Si Madam Lucia na rin kasi ang sumasagot sa baon ni Jessica at sa lahat ng mga pangangailangan nito sa eskwelahan. Lumipas ang 7 taon ay talagang nagtataka na si Aling Marisol kung paano pa nagagawang maipagpatuloy ni Mang Benjo ang pag-aaral ni Jessica. Ang swerte mo naman talaga dahil napagtapos mo sa high school ang iyong anak. Pero Mang Benjo, ngayong kolehiyo ay mahihirapan ka na sa pagpaaral sa kanya. Mabigat na ang iyong mga magiging gastusin at sigurado ako natitigil din siya sa kanyang pag-aaral. Inis na sabi ng babae. Hindi nito alam na may sumusuporta na sa pag-aaral ng kanyang anak. Hindi na ito sinabi pa ni Mang Benjo para magulat na lamang ito sa oras na makatapos na si Jessica sa pag-aaral. Si Jessica naman ay talaga nagsisikap sa kanyang buhay at pinagsisikapan din ito na mapataas ang kanyang mga grado. Ang mga anak na ni Madam Lucia ang nagpapaaral sa kanya dahil talagang mahina na ang matandang babae. Si Mang Benjo naman ay nagtatrabaho pa rin kahit mahina na ang kanyang pangangatawan. Hindi nagtagal ay binawian na ng buhay si Madam Lucia, ngunit patuloy silang tinutulungan ng mga anak nito. Labis talaga ang kalungkutan ni Jessica ngunit para sa kanyang tatay at para kay Madam Lucia ay ipinapangako niya sa kanyang sarili na magtatapos siya sa pag-aaral.
Lumipas pa ang maraming taon ay sa wakas, isang ganap na doktor na si Jessica at nakapasok na rin siya sa trabaho. Jessica, mayroon ka ng unang magiging pasyente at sana ay magawa mo ng maayos ang iyong trabaho, sabi ng isang doktor. Gulat na gulat naman ang dalaga nang makita niya si Aling Marisol dahil ito pala ang kanyang unang magiging pasyente. Wala itong malay kaya hindi naman siya nito makikita. Lumipas ang 3 araw ay muling nagmulat ang mga mata ni Aling Marisol. Nagulat na lamang ito nang makita ang doktor dahil ito ang dating bata na sa tingin niya ay walang pag-asa na matupad ang mga pangarap sa buhay. Mabuti naman po at nagising na po kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil ilang araw na lamang po ay pwede na po kayong makalabas sa ospital. Hindi naman po malalangan yung sakit, nakangiting sabi ni Dr. Jessica. Talagang hindi makasagot si Aling Marisol dahil nahihiya ito sa dalaga. Wala siyang pambayad sa pagpapagamot, kaya hindi niya alam kung paano siya makakalabas. Pero walang pera ang aking pamilya para babayaran ang aming kakulangan, nahihiyang sagot ni Aling Marisol. Wala pong problema, ako na po ang bahalang magbayad at tulong ko na lamang po sa inyo ang bagay na to dahil kayo naman po ang una kong naging pasyente, paliwanag ni Dr. Jessica. Talagang sobrang laki ng pagsisisi ng matanda nang dahil sa mga nasabi niya noon. Ang taong dating minaliit at hinamak niya ay ang taong tutulong pa pala sa kanya. Maraming salamat talaga at sana ay mapatawad mo ako sa nagawa ko dati. Ngayon ay pinatunayan niyo ng tatay mo na wala talagang imposible kahit kayo ay mahirap lamang. Ngayon ay nalaman ko na ako talaga ang nagkakamali. Lumuluhang sabi ni Aling Marisol. Simula noon ay naging maayos na ang kanilang buhay. Nagpahinga na rin si Mang Benjo sa kanyang pagiging isang karpintero dahil natupad na niya ang kanyang mga pangarap. Si Jessica na ang gumagastos sa lahat ng pangangailangan nilang mag-ama. Lumipas pa ang mga taon ay nakapagpatayo sila ng magandang bahay at higit sa lahat ay namamasyal sila sa malalayong lugar. Tay, maraming salamat po dahil hindi ko po matutupad ang pangarap ko nang hindi dahil po sa inyo. Nakangiting sabi ni Jessica. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng ito. Hindi niya talaga tayo pinapabayaan at tinupad niya ang ating mga kahilingan, sagot ni Mang Benjo. Isang araw ay bumisita si Jessica sa puntod ni Madam Lucia upang humingi ng pasalamat. Sayang po dahil hindi niyo na po ako nakita na maging isang doktor. Maraming salamat po sa inyo, Lola. At talagang hindi po kayo mawawala sa aking puso at isipan. Hayaan niyo po at tutuparin ko ang sinabi niyo na tumulong ako sa ibang mga tao. Nakangiting sabi ni Jessica. Sa buhay natin ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Hindi palaging mahirap ang buhay dahil nandyan ang Diyos upang bigyan tayo ng gabay. Ang pera ay isang material na bagay lamang na ibibigay sa iyo ng Panginoon kung totoo mo itong kailangan. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa at huwag kang mangmamaliit dahil hindi mo alam na baka isang araw na ang dating taong pinagsasalitaan mo ng masama ay siya ngayong magkaroon ng magandang kinabukasan. Kahuanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan po kayo nito ng isang magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po, mga kahuanatels. God bless us all.